Filipino bilang larangan at Filipino sa iba't ibang larangan. Ang edukasyon ay para sa lahat. Ayon sa mambabatas, ang edukasyon ay karapatan ng lahat ng mga mamamayan, hindi lang mga mamamayan na pwedeng magkaroon ng edukasyon na katulad na lamang ng mga may kaya sa buhay. Ang edukasyon ay karapatan ng bawat Pilipino na anya pa, hindi dapat maging hadlang ang kahirapan para sa pagpasok sa paaralan upang mag-aral at para makamit ang mga pangarap. Ang edukasyon ang pinakatanging yaman sa pamilya. Karamihan sa mga magulang ay naniniwala na ito ang pinakamainam na pamanang maiiwan nila sa kanilang anak. Kaya na lamang, ang pamanang ito ay naipagkait na ngayon sa karamihan dahil sa hirap ng buhay. At maraming mga bata ang napipilitang magbanat ng buto sa murang edad upang makatulong sa kanilang pamilya. At sa pagtulong nila sa kanilang pamilya ay nawawalan na sila ng oras at gana sa pag-aaral. Ang edukasyon ay isa sa pangunahing paraan ng ating pamahalaan upang matapos ang kahirapan. Maraming bata ang nangangarap na makapagtapos ng pag-aaral upang makaahon sa kahirapan. Ayon kay Pope Francis, our generation will show that it can rise to the promise founding each young person when we know how to give them space. This means that we have to create the material and spiritual conditions for full developments to give them a solid basis on which to build their lives, to guarantee their safety and their education so that they can be everything. Ang edukasyon ay isa sa pinakamahalagang makamtan sa buhay kung mabibigyan natin ng wastong anyo ng edukasyon at pagtuturo ng kahit isa o dalawang henerasyon na matitiyak ng lahat ng mga darating na henerasyon ay maayos at bibigyang pagpapahalaga ang edukasyon dahil ang bawat henerasyon na makakatanggap ng wastong paraan ng edukasyon ay maaari at na magkaroon ng sapat na kakayahan upang palakihin ang susunod na henerasyon ng edukasyon. Ang edukasyon ang masabing pinakamatibay na pundasyon. Edukasyon ang nagsisilbing tulay natin upang maabot ang ating mga pangarap at kayang baguhin ng edukasyon ang buhay ng isang tao. Kahit paano ang paggawa naman hinggil sa buod ng kwento. Kung mayroon tayong mga kwentong mga nabasa, mga kwentong narinig mula sa ibang tao, o di na may mga kwento na kung saan ay napapanood natin sa telebisyon o sa internet. So una ay kailangan mong basahin ang buong kwento o teksto. Habang bumabasa ka, kumuha ka ng mga keywords at ilista ang mga ito. Ang mga keywords ang magiging batayan mo sa paggawa ng iyong buod. Ikalawa, bukod rito ay kailangan mo ring tandaan ang pagkakasunod-sunod ng mga eksena sa kwento. Pagkatapos ay isipin mo kung ano ang magiging sanhi at bunga ng mga eksenang ito. Ikatlo, pagkatapos mong basahin ang kwento, ay basahin mo ito ulit. Posibleng may mga parte ka ng kwento na mahalaga na hindi mo namamalayan. Ika-apat, matapos basahin ulit ang kwento, pwede nang isulat ang buod batay sa iyong natatandaan. Gamitin ang mga keywords nito at pagkasunod-sunod o ang pagsunod-sunod rin ang mga eksena bilang gabay sa pagsulat. Ikalima, ilagay lamang sa buod ang mga importanteng nangyari sa mga karakter
at eksena na may malaking bahagi sa mga kabuuan ng kwento. Isang bagay na pwede mong gawin ay gamitin ang mga katanungan na ano, kailan, saan, paano at sino ng isang kwento at ang maaaring sagot o mga kasugutan nito sa buod. Sa susunod na baksa naman ay pag-usapan natin ang hinggil sa kalusugan. Paano nga ba natin pangalagaan ang ating kalusugan? Isa sa pinakapaunahing salik sa iba't ibang disiplina o larang ay ang isyu patungkol sa ating kalusugan at ano nga ba ang tungkol dito? Ang pangangalaga ng kalusugan ay ang pagpapanatili ng kalusugang pangkaisipan at hindi lamang hinggil sa ating pangkatawan sa pamamagitan ng pag-iwas o paggamot sa mga sakit sa pamamagitan ng mga serbisyong inaalok ng mga propesyong pangkalusugan at ng mga tauhan nito. Kabilang sa pangangalagang pangkalusugan ang lahat ng mga makatwiran at kailangang tulong na pangmedisina, pagsusuring pampanggagamot, panglulunas na pangmedisina, diagnosis na medikal, mga ebalwasyong pangmedisina, at mga serbisyong pangmedisina. Ang karapatan sa pagkalingang pangkalusugan ay itinuturing na isa sa mga karapatang pantao sa piling internasyonal na batas na pangkarapatang ng tao, pati na sa kasiguruhang panlipunan, ang tinatawag na panlipunan na seguridad. Ang karapatang pantao ay ang mga pamantayan, moral o kaugalian. Ito ay naglalarawan ng mga tiyak na pamantayan ng paggawi ng tao at palaging protektado bilang mga karapatang likas at legal sa batas, munisipyo at batas pandaigdigan. Karaniwang naunawaan sila bilang mga di matutulan at pangunahing karapatan na nararapat matanggap ng isang tao dahil lamang sa pagiging tao niya at sa likas sa lahat ng mga tao, anuman ang kanilang edad, etnikong pinagmulan, lokasyon, wika, relihiyon, lahi o ano ba pang iba pang mga kalagayan. Ang pangalagang pangkalusugan ay isang diagnosis, pagtrato at pag-iwas sa sakit, karamdaman, pinsala at iba pang mga kapansanang pangkatawan at pangkaisipan sa mga tao. Inihahatid at ibinibigay ang pangangalagang pangkalusugan ng mga tagapagsagawa o mga praktisyonero ng panggamot, chiropraktika, mga dentistriya, nursing, parmasiya, pagtulong sa pangkalusugan at iba pang mga tagapangalaga. Tumutukoy ito sa gawain na isinasagawa o ginagawa sa pagbibigay ng mga pangunahing pangangalaga katulad ng mga pangangalagang primarya at ang pangalawang pangangalaga o ang pangangalagang pansekundarya at ang pangatlong pangangalaga na tinatawag na pangangalagang tersaryo at pati na rin sa mga kalusugang pampubliko. Kaya't ano nga ba ang kalusugang pampubliko? Ito ay ang agham sining ng pag-iwas at pagpigil sa mga karamdaman, pagpapahaba ng buhay at pagtataguyod ng kalusugan sa pamamagitan ng itinatatag na mga pagsusumikap at mga gawain at maalam na mga pagpili ng lipunan, mga samahan, publiko man o pribado, mga pamayanan at mga individual. Sa makatwid, layunin ng kalusugang pampubliko ang malabanan o makontrol at maiwasan ang pagkakaroon ng sakit at mapanatili ang kapaligirang malusog para sa lahat. Tinatawag din itong kalusugang pangmadla,
kalusugang pambalana o di naman kay kalusugang pangmasa o pambayan. Nagbibigay pansin ang kalusugang pampubliko sa mga banta sa pangkalahatang kalusugan ng isang pamayanan batay sa pagsusuri ng kalusugan ng populasyon. Ang nakakuha o pagkakaroon ng isang pangalagang pangkalusugan ay nag-iiba-iba sa mga bansa. May mga pangkat at mga individual na malakihang naimpluwensyahan ng mga kalagayang panlipunan at pangkabuhayan, pati na ang nakalapat na mga patakarang pangkalusugan. Ang mga bansa at mga jurisdiksyon o yung mga nasasakupan ng kapangyarihan ay mayroong iba't ibang mga patakaran at mga plano hinggil sa layuning pangangalaga ng kalusugang pansarili at pampopulasyon sa loob ng kanilang mga lipunan. Ang mga sistemang pampangalaga sa pangkalusugan ay ang mga katulad na lamang ng organisasyon na inilulunsad upang maabot ang mga pangangailangang pangkalusugan ng mga populasyong pinupukol. Ang tumpak na konfigurasyon o yung kaayusan at hubog ng mga ito ay nagkakaiba-iba sa bawat bansa. Sa ilang mga bansa ay may mga jurisdiksyon o yung mga balakin na pampangangalaga ng kalusugan na ipinamahagi sa piling mga kalahok sa isang pamilihan, habang sa mga iba ay nagpaplano sa mga pagsasagawang nakasentro sa mga pamahalaan o upang mga pangkat na tumutugon sa lahat ng mga kaso. At ito ay ayon sa Organisasyon ng Kalusugang Pandaigdig o ang World Health Organization o WHO. Ang isang may mahusay na pagtakbong sistemang pampangalaga ng kalusugan ay nangangailangan ng isang matatag na mekanismo ng pagtutustos o pagpampantutustos ng mga salapi ng mga tauhang pangkalusugan na talagang may kasanayan at tumatanggap ng sapat na kabayaran ng maasahang impormasyon na pinagbabatayan ng mga pagpapasya at mga patakaran, at talagang napapanatili na pasilidad at logistika upang makapagbigay at makapagatid ng mga matataas na uri ng mga gamot at katulad din sa mga teknolohiya. Ang sistemang pangkalusugan ay maaaring maging isang mahalagang bahagi ng ekonomiya ng isang bansa. Noong 2008, ang industriya ng pangangalagang pangkalusugan ay kumonsumo ng mga pangkaraniwang bilang na 9.0 na bahagdan ng Gross Domestic Product o ng GDP mula sa kahabaan ng pinakamaunlad ng mga bansang kasapi sa samahan para sa kooperasyon at kaunlarang pang-ekonomiya. Ang may pinakamataas na paggugugol ng salapi ay ang Estados Unidos, Pransya at Switzerland. Sa nakagawian, itinuturing ang pangangalagang pangkalusugan bilang isang mahalagang tagapagtakda sa pagtataguyod ng kalusugang panglahat at kapakanan ng mga tao sa buong mundo. Ang isang halimbawa nito ay ang pandaigdigang pagpuksa ng bulutong noong 1980 na ipinahayag ng WHO bilang ang unang karamdaman sa kasaysayan ng tao. Nabuo ang pagkakalipol sa pamagitan ng sinadyang gawin ng mga pamagitan at mga paglulunas sa pangangalaga ng kalusugan.